Eto manood naman tayo ng mga interesting topic mga tol 'no. Eto mula kay Learning Express 101 yan 'no. Yan paparating na asteroid na dapat nating paghandaan mga tol. Alam niyo sa ating kalawakan 'no, napakaraming mga malalaking bato diyan, higante, yung iba diyan mas malaki pa sa siyudad 'no. Ang, nagpapaikot-ikot lang diyan kasi may mga ano rin yan, eh, may mga tawag din niyan, may mga tinatahak din na daan diyan, eh. Minsan nga ano, eh, every 100 years daw dumadaan, 'di ba? Alam mo meron silang iniikutan. No, merong mga bato diyan na may posibilidad na sumalpok sa ating daigdig. So ano-ano yung mga bagay na ganyan mga kapatid 'no? Gusto ko ring malaman 'no personally, kung ano-ano 'tong mga na-research ni Learning Express 101 na dapat alam din natin mga tol. So bago natin 'to simulan siyempre hinihikayat kita huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Learning Express 101 at kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo ring kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin 'to mga tol. Matuto at maliw. Mag-subscribe sa Learning Express 101. Dahil dito, marami kang mapupulot na kaalaman. Ayan, kumusta mga ka-LE? Miss ko At boses welcome niya. sa ating channel, ang Learning Express 101. Mga ka-LE, na-miss ko kayo. Pasensya na kung medyo matagal tayong nawala ah. Nagbabalik naman tayo ngayon para sa isa na namang panibagong video. Pag-uusapan natin ngayon ang panganib na dala ng mga asteroids at aalamin din natin kung ano ang ginagawa ng mga scientist upang maging handa tayo sa mga higanting batong ito. Ngayon mga ka-LE, kung handa ka na sa ating mga pag-uusapan ngayon, kumuha ka na ng turon at kape. Umupo at mag-relax dahil pag-uusapan na natin ang panganib na dala ng mga asteroids. Ang mga asteroids ay ang mga batong pangkalawakan na nag-orbit din sa araw tulad at kasing bilis ng mga planeta. Ang mga ito ay ang mga batong naiwan o natira noong nagsisimula palang mabuo ang ating solar system. Pamilyar ng mga tao sa mga asteroids dahil napakaraming science fiction writers at movie makers na ang gumawa ng mga kwento at pelikula kung saan sangkot ang mga celestial bodies na ito. At madalas, ang kanilang mga kwento ay tungkol sa mga asteroid na sumalpok sa ating mundo. Ito marahil ang rason kung bakit madalas na i-imagine ng mga tao ang asteroid bilang bagay na magmimitya ng ating katapusan. Ngayon mga ka-LE, ang idea ng isang asteroid ang wawasak sa ating mundo ay hindi malayong mangyari sa totoong buhay. Natutunan natin sa mga basic science book na ang mga asteroid ay matatagpo ang nag-orbit sa pagitan ng Jupiter at Mars sa rehiyon na tinatawag nating asteroid belt. Dito, pinipigilan ng gravity ng Jupiter ang mga asteroid na dumiretso patungo sa ibang celestial bodies. Ngayon mga ka-LE, kahit pa nariyan ang Jupiter upang magsilbing pastol ng mga asteroids na ito, may ilang mga asteroid pa rin ang nakakawala sa asteroid belt dahil ang mga ito ay nahatak ng gravity ng malalapit na planeta. Dahil dito, nakakarating ang ilang asteroid sa rehiyon ng mga inner planets kung saan matatagpo ang nag-orbit ang Earth. Ang mga asteroids na napapalapit sa ating planeta ay tinatawag nating near-Earth objects at ang mga ito ay itinuturing na banta sa ating mundo. Ngayon mga ka-LE, ang mga near-Earth objects na ito ay maiging binabantayan at pinag-aaralan ng mga scientist. Pero dahil hindi stable ang kanilang orbit, hirap ang mga scientist na hulaan kung kailan lalapit, didikit o tatama sa Earth ang mga asteroids na ito. Noong 2004 nga mga ka-LE, nadiskubre ng mga scientist ang isang asteroid na patungo sa direksyon ng Earth. Ang asteroid na ito ay kanilang pinangalan ng Apophis mula sa Egyptian god na si Apophis, ang Diyos ng kaguluhan.
Ngayon mga ka-LE, base sa mga unang kalkulasyon ng mga scientist, malaki ang tsansa na si Apophis ay tatama sa ating mundo sa April 13, 2029. Oy, Ito ay 2029. lumikha ng matinding pangamba, kaya patuloy pang pinag-aralan ng mga scientist ang orbit ni asteroid Apophis at kanilang napag-alaman na may mali sa kanilang naunang kalkulasyon. Ang asteroid na ito ay hindi tatama sa Earth sa taong 2029, pero maaari pa rin itong mangyari sa mga susunod pang taon. Nagbago pa yung Base date. sa kanilang mga bagong kalkulasyon, si asteroid Apophis ay nakatadhanang bumangga sa ating mundo, pero hindi tayo sigurado kung kailan ito mangyayari. Ngayon mga ka-LE, ayon sa mga scientist, si Apophis ay lalapit sa Earth sa mga taong 2029, 2036 at 2068 at posibleng sa mga taong ito tumama si Apophis sa ating mundo. Patuloy pang pinag-aaralan ng mga scientist si Apophis dahil sinusubukan nilang makaimbento ng paraan kung paano tayo magiging handa bago ito lumapit sa Earth. Pagdating ng taong 2029, si Apophis ay dadaan malapit sa ating mundo at ito na ang pagkakataon ng mga scientist na mapag-aralan ang asteroid na ito ng malapitan. Magagawa nilang alamin ang laki, hugis at nilalaman ni asteroid Apophis dahil makakatulong ang mga datos na ito sa mga darating pang panahon. Ngayon mga ka-LE, para magkaroon kayo ng idea kung gaano kalaki si asteroid Apophis, heto ang kanyang size comparison sa Eiffel Tower at Empire State Building. Kung sakaling matuloy ang pagbangga ng asteroid na ito sa Earth sa mga taong 2029, 2036 at 2068, ito na magiging pinakamalaking celestial body na babagsak sa Earth sa kasaysayan ng tao. Ngayon mga ka-LE, ano bang mangyayari? Napakalaki pala nun, no? Pero ang pinapaniwalaan, bumagsak daw ng mga panahon ng dinosaur, nasa 10 kilometer daw yun eh. Tama ba? Pagkakaalala ko. Ganun daw kalaki. Kung sakaling bumagsak sa ating mundo ang isang asteroid, ang senaryong ito ay kilala rin bilang asteroid impact o impact event at ang kaganapang ito ay magdudulot ng pandaigdigang sakuna na posibleng tumapos sa ating sibilisasyon. Sa oras na mangyari ang asteroid impact, makakaramdam tayo ng malalakas na lindol sa lahat ng panig ng mundo kung saan halos lahat ng ating mga gusali ay guguho. Makakaranas tayo ng sunod-sunod na malalaking tsunami na lalamon sa mga coastal cities at mga mabababang bansa. Ang asteroid impact ay lilikha ng malakas na pagsabog at ito ay mag-iiwan ng malaking crater at makapal na alikabok sa ating atmosphere. Ngayon mga ka-LE, hindi pa dyan natatapos ang sakuna at hirap na kakaharapin ng sangkatauhan. Kung may mga tao mang makaligtas dito, kakaharapin naman nila ang paparating na taghirap at taggutom. Dahil sa asteroid impact, ang Earth ay mababalot ng makapal na alikabok at hindi makakapasok ang liwanag ng araw. Makakaranas ng malawakang taggutom ang mga tao dahil hindi uubra ang pagsasaka kung hindi sasapat ang sinag ng araw na makakarating sa lupa. Ang anyon lupa at dagat, ang ruta ng mga ilog, ang panahon at klima ay mabilis na magbabago at maswerte na ang sangkatauhan kung magawa nating sabayan ang mga pagbabagong ito. Ngayon mga ka-LE, alam ng mga eksperto na ang mga asteroid ay banta para sa buhay dito sa Earth. Alam rin natin ito dahil ang asteroid impact ay minsan ang nangyari sa ating mundo. Noong 65 million years ago, ang isang asteroid na kasing laki ng Mount Everest ay bumagsak sa Yucatan Peninsula sa Mexico at ito ay nagresulta sa mass extinction kung saan 75% ng species ng halaman at hayop ang naglaho sa mukha ng mundo. At kabilang na dito ang lahat ng non-avian dinosaurs. Ngayon mga ka-LE, ang asteroid impact na tumapos sa paghahari ng mga dinosaurs ay nangyari ilang milyong taon nang nakararaan. Pero alam nyo ba na meron ding impact event na nangyari noong 1908? Maswerte lamang tayo dahil ang space rock na bumagsak noong mga panahong iyon ay hindi kasing laki ng tumapos sa mga dinosaurs. Noong June 30, 1908, isang maliit na asteroid ang sumabog sa himpapawid ng Tunguska sa Siberia, kung saan tinatayang aabot sa 80 milyon na puno ang nasunog at natumba sa kagubatan ng Siberia dahil sa lakas ng pagsabog.
Ang pangyayaring ito ay itinuturing ng mga scientist bilang isang impact event kahit na wala silang natagpuan na impact crater dahil sa himpapawid sumabog ang asteroid. Ngayon mga ka-LE, naniniwala ang mga scientist na ang pagsabog na ito ay gawa ng isang iron space rock na kasing laki ng isang football stadium. At kung ang iron space rock na ito ay nakarating at sumabog sa lupa, posibleng niyanig na nito ang sibilisasyon ng tao. Baka merong promotekta sa mundo at may humarang sa kanya at sa sa ere pa lang sumabog na agad. Talagang sumabog no? Parang tipong may binanggaan siya, ganun. Isipin nyo ito mga ka-LE, ang asteroid na sumabog sa himpapawid ng Tunguska noong 1908 ay hindi nakarating sa lupa. Pero grabe pa rin ang pinsala na nagawa nito sa paligid. Yun ang medyo mystery, no? Pumasok, isang malaking bato, pumasok. Tapos pagpasok niya sa Earth, dun palang sumabog na agad siya. Hindi naman bomba yun, di ba? Pero para tilang may nagpabagsak sa kanya para hindi na masyadong malala pa yung magiging impact, no? Kaya imagine niyo na lang ang posibleng nangyari kung may mga taong naninirahan sa lugar kung saan ito nangyari. Ang Tunguska incident ay isang halimbawa na nagsasabi na ang mga asteroids ay isang banta sa ating sibilisasyon. Ngayon mga ka-LE, kahit na nakakatakot itong isipin, mahalagang malaman na ang pagbagsak ng mga batong pangkalawakan sa Earth ay regular na nangyayari. Sa katunayan nga, napakaraming batong pangkalawakan ang bumabagsak sa Earth araw-araw. Pero dahil maliliit lamang ang mga bulalakaw na ito, ang mga ito ay nasusunog at nagiging abo dahil sa ating atmosphere. Kaya naman ang mga ito ay hindi na nakarating sa lupa. Ayon sa pag-aaral, tinatayang aabot sa 17,000 na maliliit na piraso ng asteroid at kometa ang bumabagsak sa Earth taon-taon. Kumbaga kung may papasok na comment na may size na ganito, pagpasok nun sa atmosphere, tuloy-tuloy pa rin ang pagbagsak nun yung mga nakikita nating shooting star. Yun yun yung mga yun. Pero habang pabagsak siya ng pabagsak, paliit siya ng paliit kasi nga nasusunog siya. Hanggang sa parang kapirasong bato na lang yung lalaglag talaga sa lupa o kaya sa dagat. Bukod pa riyan, ang malalaking asteroid na may lapad na 3,100 feet ay bumabagsak sa Earth kada 500,000 years. Samantalang ang mga dambuhalang asteroid naman na may lapad na 15,840 feet ay tinatayang bumabagsak sa Earth kada 20 million years. Ang mga datos na yan ay ang rason kung bakit may ilang mga scientist ang nagsasabi na ang impact event ay isang regular na bagay sa cycle ng ating mundo. At kung ang pagbagsak ng mga asteroid sa Earth ay lagi nangyayari, tama lang na maging handa tayo. Ngayon mga ka-LE, may isang biro ang sikat na sikat sa scientific community. Kaya daw naging extinct ang mga non-avian dinosaurs ay dahil hindi nila pinaghandaan o pinag-igihan ang kanilang space program. Tayong mga tao, hindi tayo tulad ng mga dinosaurs. Tayo ay may space program at ilang dekada na nating pinag-aaralan ng ating kalawakan. Kailangan nating pag-igihan ang ating mga space program dahil ito ang susi upang maging handa tayo at maprotektahan natin ang ating planeta sa mga external threats tulad ng mga asteroids. Ngayon mga ka-LE, sabihin natin may malaking asteroid na patungo sa direksyon ng Earth at ito ay siguradong tatama sa ating planeta. Anong mga bagay kaya ang maaari natin gawin upang maprotektahan natin ang ating mundo sa tiyak na pagkawasak nito? Para malaman natin ang sagot sa tanong na yan, kailangan nating malaman kung ano-ano ba ang mga steps ng ating planetary defense. Number 1 ay ang detection, kung saan gumagamit ang mga astronomers ng mga sopistikadong telescope upang ma-detect o makita ang mga asteroids na posibleng tumama sa Earth. Dahil maliliit ang mga asteroids kumpara sa mga planeta, ang mga ito ay hindi agad nakikita sa ating telescope. Kaya naman gumagamit din ng infrared imaging tools ang mga astronomers para makita rin nila ang mga celestial bodies na nagtatago sa dilim. Pangalawa ay ang observation. Sa oras na madiskubre ng mga astronomers ang isang asteroid na malapit sa Earth, babantayan nila ang paggalaw nito at aalamin nila kung paano ito mag-orbit. Ang obserbasyong ito ay maaaring tumagal ng ilang araw, linggo, buwan at kung minsan naman ay taon.
Ang Grabe na napaka-dedicated ng mga scientist natin para aralin 'no, talagang buong buhay nila, binibigay nila sa ganito, eh. pangatlo ay ang alamin nila kung paano ito mag-orbit. Ang obserbasyong ito ay maaaring tumagal ng ilang araw, linggo, buwan at kung minsan naman ay taon. Ang pangatlo ay ang definition. Sa bahaging ito, inaalam ng mga scientist ang mga katangian ng isang asteroid. Inuusisa nila ang structure, bilis at rotation ng isang asteroid upang sila ay makagawa ng kalkulasyon at malaman nila kung ang asteroid ba ay banta sa ating mundo o hindi. Pang-apat, pinag-aaralan din ng mga scientist kung paano babaguhin ang direksyong tinatahak ng asteroid kapag ito ay patungo sa direksyon ng ating mundo. Ang isa sa mga paraan na kanilang iniisip upang magawa ito ay ang lumikha ng isang dambuhalang spaceship na kayang gamitin ng gravity upang mabago ang takbo ng asteroid. Ang isa pang idea ay ang paggamit ng laser beam. Kapag hindi nagtagumpay ang mga ito, posibleng gumamit na tayo ng nuklear na armas upang pasabugin ang asteroid sa milyong-milyong piraso. Kaso nga lang, kailangan naman nating maghanda sa maliliit na space rock na posibleng bumagsak sa atin. Panglima ay ang training at coordination. Kung meron mang asteroid na babagsak sa Earth, ito ay mangangailangan ng international disaster response. Kailangan magtulungan ng mga bansa upang ating mamanage ang pandaigdigang sakunang ito. Ang mga bansa ay kinakailangang mag-provide ng asteroid impact drill at training sa publiko para naman may alam ang mga mamamayan kung ano ang gagawin kapag may banta ng asteroid impact o hindi naman kaya kapag nagkaroon ng impact event. Mahalagang alam ng lahat ang banta at kung paano tutugon ng tama sa bantang ito. Sa madaling salita mga ka-LE, kailangan maging edukado at well-informed ang lahat upang maiwasan ang pagpapanik. Sa ngayon mga ka-LE, higit sa 10,000 asteroid na ang nadiskubre ng NASA at iba pang space agencies. Pero maliit lamang ang bilang na ito dahil tinatayang lampas sa 1,000,000 ang bilang ng asteroids na nag-orbit sa araw. At ang karamihan sa mga asteroids na ito ay matatagpuan sa asteroid belt, habang ang mga near-Earth objects naman o yung mga batong pangkalawakan na malapit sa Earth ay patuloy na binabantayan ng mga observers dito sa lupa. Pero mga ka-LE, huwag muna kayong mag-alala sa bagay na yan dahil ayon sa mga scientists ng NASA, sa ngayon, walang banta ng malalaking asteroid ang tatama sa Earth sa susunod na 100 taon. Good. Pero kahit na ganito, kailangan pa rin nating ipagpatuloy ang paghahanap. Baka kasi ang asteroid na dapat nating katakutan ay nariyan lamang at umaaligid, nag-aantay na siya ay ating madiskubre. At ayan. Alright mga tol, alam nyo kahit wala naman tumamang asteroid dito sa Pilipinas o sa buong mundo mga tol, sa ating planeta mga kapatid, alam naman natin na merong itinakdang araw kung saan ay huhukuman ng ating Panginoong Diyos ang ating sanlibutan. So yun ay mas malala pa sa kahit na anong asteroid na tatama sa mundo, 'di ba? So kahit papaano nakakagaan ng kalooban na malaman na wala naman daw tatamang malaking asteroids dito sa ating planeta sa loob ng 100 taon kasi hindi na naman natin naabutin yun mga tol, 'di ba? Well anyway, ikaw ano masasabi mo dito sa video na panood natin mula kay Learning Express 101? No? Dagdagan na naman ang ating kaalaman mga tol tungkol sa mga bagay-bagay na matatagpuan sa labas ng ating planeta. Alright, hanggang salamat. Alright, salamat sa inyong lahat mga kapatid sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.